Nagsisimula ang pelikula sa dalawang magkapatid, sina Daniel at Alex Lee Dumas, na takot na tumatakbo sa mga pasilyo ng isang mansyon. Itinago ni Daniel ang kanyang kapatid sa loob ng isang aparador, habang may isang lalaking nakasuot ng wedding suit na nagmamakaawa sa kanya na tulungan siya. Ngunit imbes na tulungan, sumigaw si Daniel. No, God, no! Pumasok ang iba pang miyembro ng pamilya Lee Dumas sa silid, at muling pinana ang lalaki habang ang bride na si Helene ay nagmamakaawang tumigil na sila. Nang kaladka rin ang lalaki palabas, sinubukan ni Helene na pakalmahin ang sarili at tanggapin ang sitwasyon. Lumipas ang 30 taon at makikita si Grace na nakasuot ng kanyang wedding dress sa loob ng kwarto ni Lee Dumas. Ikakasal siya kay Alex sa araw na iyon, at kahit na tila ayaw sa kanya ng pamilya nito dahil iniisip nilang habol niya ang kanilang pera, tunay na mahal ni Grace si Alex at sabik siyang maging bahagi ng pamilya. Bago ang kasal, seryosong sinabi ni Alex na hindi pa huli ang lahat para umatras siya, ngunit hinolikon siya ni Grace upang ipakitang desidido siya. Pagkatapos, pumunta sila sa courtyard kung saan kinukunan si Grace ng mga larawan. Dito ipinakilala ang mga kakaibang miyembro ng pamilya Lee Dumas. Ang nakakatakot na tiyahin na si Helene, ang supladong kapatid na si Daniel at ang mayabang nitong asawang si Charity, ang kanilang ama na si Tony, at ang mabait na ina na si Becky. Ngayong kilala na natin ang karamihan sa mga tauhan, magpatuloy tayo sa kwento. Nagsimula ang kasal at masayang naglakad ang bagong kasal sa aisle. Matapos ang magdamagang kasiyahan, pumunta ang dalawa sa kwarto ni Daniel. Ngunit nang akala ni Grace na magkakaroon na sila ng oras para sa honeymoon, dumating si Tia Helene at sinabing hinihintay sila ng pamilya. Napansin ni Alex ang pagkalito ni Grace, kaya ipinaliwanag niya na may tradisyon ang pamilya Lee Dumas. Tuwing may bagong miyembro, kailangang maglaro ng isang laro sa hating gabi pagkatapos ng kasal. Si Grace ang bagong miyembro, kaya kailangan niyang sumali sa laro bilang parangal sa kumpanya ng board games ng pamilya. Natuwa si Grace sa ideya. Bumaba siya sa music room kung saan naghihintay ang pamilya. Lumapit si Becky, ang ina ni Alex, at nakiusap kay Grace na kumbinsihin si Alex na manatiling malapit sa pamilya at tanggapin ang kanyang papel bilang tagapagmana. Medyo nalito si Grace ngunit pumayag siya. Dito rin ipinakilala ang kapatid ni Alex na si Emily, na adik sa droga, kasama ang kanyang oportunistang asawang si Fitch at ang kanilang dalawang anak. Matapos ihatid sa kama ang mga bata, dinala sila ni Tony sa game room at ikinwento ang kasaysayan ng kanilang pamilya at ang mga patakaran ng laro. Sa madaling salita, nakilala ng kanilang ninuno na si Victor Lee Dumas ang isang mahiwagang lalaki na si Mr. LeBel na nagbigay sa kanya ng misteryosong kahon. Mula noon, tuwing may bagong miyembro sa pamilya, gumagamit sila ng kahon para pumili ng laro bilang parangal kay Mr. LeBel. Simple ang patakaran, maglalagay ng blankong card sa kahon, at pipili si Mr. LeBel ng larong lalaroin. Kailangan lamang bunutin ni Grace ang card at basahin ito ng malakas. It says hide and seek. Are we really gonna play that? Mukhang kinakabahan si Alex at biglang nag-iba ang atmosfera sa silid. Si Grace, na wala pa ring kamalay-malay, ay sinabihan magtago habang ang pamilya ay magbibilang hanggang 100 at hahanapin siya. Ipinaliwanag din ni Tony na papatayin nila ang mga security camera para sundin ang tradisyon. Habang nagtatago si Grace, ang iba pang miyembro ng pamilya maliban kay Alex, ay nagsimulang mag-armas gamit ang mga lumang sandata. Nagpasya si Grace na magtago sa isang dumbwaiter. Samantala, mukhang naguguluhan si Alex at pinayuhang manatili sa silid habang hinahanap si Grace. Inatasan si Charity na bantayan siya, ngunit lihim na tumakas si Alex sa pamamagitan ng isang tagong pinto. Hindi nagtagal, napansin ni Charity na wala na si Alex. Samantala, nainip si Grace sa paghihintay at lumabas. Umiwas siya nang makita ang isang katulong na naghahanap ng batang tumakas sa kama. Biglang hinila siya ni Alex para magtago. Ngunit nang dumating ang katulong, biglang binaril ni Emily ang katulong at napatay ito, na labis na ikinagulat ni Grace. Pinagalitan si Emily dahil mali ang napatay niya. Nang maalis ang bangkay, ipinaliwanag ni Alex kay Grace na nangyari ito dahil nabunot niya ang hide and seek na card, isang masamang card na nangangahulugang kailangan siyang patayin bago sumikat ang araw, kung hindi ay may masamang mangyayari sa pamilya. Dumaan sila sa servants' corridor at tuluyang napaiyak si Grace sa takot at pagkalito. Ipinaliwanag ni Alex na hindi niya inaasahan na iyon ang mabubunot niya dahil napakabihira nito.
Sinabi rin niya na mas gusto sana niyang magsama sila nang hindi kasal, ngunit alam niyang gusto ni Grace ng katiyakan kaya siya nag-propose. Nangako siyang poprotektahan siya. Pinapunta niya si Grace sa kusina habang siya naman ay pupunta sa security room para buksan ang mga pinto. Naghiwalay sila at pinunit ni Grace ang laylayan ng kanyang wedding dress para mas madaling makagalaw. Sa dulo ng hallway, pumili siya ng maling pinto at napunta sa isang mapanganib na lugar. Found her. Nakaharap niya si Emily na agad nagpaputok ngunit nakaiwas si Grace. Sinubukan niyang tumakas ngunit nakalak ang lahat ng pinto at bintana. Sa gitna ng kanyang takot, nakasalubong niya si Daniel. Hindi siya sinaktan nito ngunit sinabi niyang tatawagin niya ang iba. I'll give you a 10-second head start. She's in the study! Tumakbo si Grace habang sumisigaw si Daniel. Isa-isang dumating ang mga miyembro ng pamilya ngunit wala na si Grace. Muli, nagkamali si Emily at napatay ang isa pang katulong. Dahil sa inis, sinabi ni Helene na hanggang madaling araw na lang ang oras nila. Iminungkahi ni Becky na gamitin na ang mga security camera at pumayag ang lahat. Huminto si Grace sa game room at kumuha ng shotgun bilang sandata. Pumunta siya sa kusina at naghintay kay Alex. Dumating ang butler kaya nagtago siya. Samantala, naibalik ni Alex ang mga camera ngunit hirap siyang buksan ang mga pinto. Napagtanto ni Grace na walang bala ang shotgun at dahan-dahan itong nilagyan. Sa wakas, nabuksan ni Alex ang mga pinto. Napansin ito ng butler, ngunit nang barilin siya ni Grace, walang nangyari dahil display lang pala ang baril na nakuha nito. Kaya hinampas niya na lang ang butler ng teapot. Dumating si Tony at sinalakay si Alex, ngunit napigilan niya ito. That's my wife! Pinayapa ni Daniel ang sitwasyon at nakiusap si Alex na tulungan si Grace. Ngunit bago siya makasagot, si Grace ay patuloy na nagtatago sa mga pasilyo, naghahanap ng ligtas na lugar. Binuksan niya muli ang dumbwaiter at nakita ang isang katulong na nagtatago roon. Pero nagsimulang sumigaw ang katulong tungkol sa kinaroroonan ni Grace at aksidenteng napindot ang buton ng dumbwaiter dahilan para umangat ito at madurog ang katulong hanggang mamatay. Nagpatuloy sa pagtakbo si Grace. Sa silid ni Alex, ang walang malay na si Alex ay ginapos ng posas sa kama. Kumbinsido si Tia Helene na babalik sa katinoan si Alex at sa huli ay titigil sa pagtulong sa kanyang kasintahan kapag tinanggap na niya kung sino talaga siya, ang magiging leader at tagapagmana ng pamilya Lidomas. Habang nag-uusap sila, nasa labas ng bintana si Grace at nakikinig. Nagpasya siyang tumalon pababa at bumagsak sa mga palumpong. Ngayon na nasa labas na siya, nagsimula siyang tumakbo at nagtago sa loob ng kamalig nang makakita siya ng taong may flashlight. Si Georgie lang pala iyon, isa sa mga anak ni Emily. Lumabas si Grace sa pinagtataguan, pero napalibutan si Grace ng mga nabubulok na bangkay. Nasuka siya sa amoy at nahirapang umakyat gamit ang sugatang kamay. Nang halos makalabas na siya, bumigay ang hagdan kaya napilitan siyang kumapit gamit ang sugatang kamay. Pinunit niya ang manggas niya at ginamit iyon bilang benda sa kanyang kamay. Nakita siya ni Charity na tumatakbo palabas ng kamalig at sinubukan barilin ngunit sumablay. Bumalik ito sa loob at ipinaalam sa butler kung nasaan si Grace. Sa labas, narating ni Grace ang bakod at nang makakita ng paparating na sasakyan, pinilit niyang makalusot habang humihingi ng tulong. Ngunit nang makalabas siya, dumiretso lang ang sasakyan. Tumakbo si Grace papasok sa kagubatan nang makakita siya ng kotse na umaalis sa mansyon ng Lidomas. Ang butler pala iyon, at agad niyang ipinaalam sa kanyang amo na nakatakas si Grace. Si Tony Lidomas at ang buong pamilya ay kumbinsidong mamamatay sila pagsikat ng araw kung hindi agad mapapatay si Grace. Hindi tulad ng iba, hindi naniniwala si Daniel sa pamahiin. Nakipagtalo siya sa kanyang ama at nagsimulang magduda si Tony sa katapatan ng kanyang anak. Sa silid, nagising si Alex at pilit na tinatanggal ang posas. Samantala, pumunta sina Daniel at Emily sa kamalig upang itapon ang mga bangkay ng mga katulong. Sinabi ni Daniel na nararapat mamatay ang buong pamilya, ngunit hindi sumang-ayon si Emily. Si Grace naman ay tumatakbo sa isang bukirin habang hinahabol ng butler. Inutusan itong hulihin siya ng buhay, kaya bumaba ito ng kotse at nakipagbuno kay Grace. Here, Grace!
Nasakal niya ito gamit ang punit na tela mula sa kanyang damit hanggang mawalan ng malay. Tinangay ni Grace ang kotse. Habang nagmamaneho, tumawag siya sa helpline at hiniling na tumawag ng pulis. Ginawa iyon ng operator ngunit sinabi rin na ang kotse ay naiulat na ninakaw, kaya kailangan niyang pigilan ang pag-andar nito. Biglang huminto ang sasakyan. Sa pagod ay nagpahinga sandali si Grace, iniisip na paparating na ang pulis. Ngunit, nagising si Grace na nakatali sa likod ng kotse habang nagmamaneho ang butler at nakikipag-video call sa pamilya. Paulit-ulit hinampas ni Grace ang ulo ng butler hanggang mawalan ito ng malay na naging sanhi ng aksidente. Nakaligtas siya at gumapang palabas. Dumating si Daniel na may hawak na shotgun. Inamin niyang ayaw niyang mamatay si Grace pero mahina siya para kalabanin ang pamilya niya. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Grace na hindi totoo ang sumpa. I can't let my entire family die because of you. No one's gonna die. No one is gonna die. It's bullshit. Lumabas si Tony mula sa mga puno. Sinusubaybayan pala niya si Daniel upang subukin ang katapatan nito sa pamilya. Samantala, binisita ni Becky si Alex at sinabing bumalik na siya sa panig ng pamilya, ngunit tumanggi si Alex at sinabing ipaglalaban niya si Grace. Habang ang pamilya ay naghahanda para sa ritual na ihahandog si Grace kay Mr. LaBelle, nagising si Grace na nakatali sa mesa. Isinasagawa na ang satanikong ritual. Uminom sila mula sa isang tasa at tinutukan siya ni Tony ng kutsilyo. Ngunit bigla na lang, lumalabas na nilason ni Daniel ang kanyang pamilya upang iligtas si Grace. Kinalag niya ito at tinulungan tumakas. Nakawala rin si Alex mula sa silid. Habang tumatakas sina Daniel at Grace, hinarang sila ni Charity at binaril si Daniel sa leeg. Nakipaglaban si Grace at napabagsak si Charity. Habang naghihingalo si Daniel, sinabi nitong tumakbo na si Grace. Thank you. Nagpatuloy si Grace ngunit hinarang siya ni Tony. Hinampas niya ito ng parol at tumakbo habang kumakalat ang apoy sa mansyon. Natagpuan ni Alex ang naghihingalong kapatid at namatay si Daniel sa kanyang mga bisig. Sa dining room, nakipagbuno si Grace kay Becky at pinatay ito. Even knew me, but I'm not gonna hurt my family. Family. Fuck your fucking family! Dumating si Alex na wasak ang loob, ngunit nang makita ang patay niyang pamilya, nagbago siya at kumampi muli sa kanila. I'm sorry. Yeah, I'm sorry too. She's in here! Muling sinimulan ang ritual, ngunit kumakalat na ang apoy sa mansyon. Tinangka siyang saksakin ni Alex. Hail Satan! Hail Satan! Hail Satan! Hail Satan! Hail Satan. Nakatakas si Grace. Nagsimulang pumasok ang liwanag ng araw, at umaga na pala. Natakot ang pamilya sa sumpa, ngunit tila walang nangyari sa una. Ipinilit pa rin ni Tia Helene na patayin si Grace, ngunit bigla siyang sumabog. I think you were right. Isa-isa, sumabog ang buong pamilya Lidomas. Tumawa si Grace sa kakaibang paraan habang si Alex ay lumapit na parang takot na bata. Ngunit galit na si Grace at gusto na niyang makipaghiwalay. Isang misteryosong anyo ni Mr. LaBelle ang sandaling nagpakita. Duguan at marumi, lumabas si Grace sa nasusunog na mansyon at nagsindi ng sigarilyo sa harap, kasabay ng pagdating ng mga pulis na nagtanong kung ano ang nangyari sa kanya, at simple lang ang sagot niya. What happened to you? In-laws.